Ito ba ang mission accomplished mo, Trillanes? Na binigay, binigay sa China ang Panatag Shoal na dati, nung bago pa man itong standoff na tinatawag, ay atin pa po ito. In fact, nag-umpisa po ito dahil may nakita doon ang ating mga Air Force na maraming mga barkong Chinese, no? Na doon sila nagtatago diyan sa loob po sa lagoon, no? Itong Panatag Shoal, no? Dahil may parating na bagyo. Yan. Okay. So, nung matapos ito, hindi na po Pilipinas ang may-ari, kundi ang China na, no? Okay. Okay, so yan po, no? So, ito po ang major characters. Sila po yung mga tao na kung sa pelikula po, sila po yung main characters, no? Si Abnoy bilang Pangulo, si dating DFA Secretary Albert Del Rosario, at itong bata-bata ni Abnoy na senador dati, no, at the time, Antonio F. Trillanes IV. Yan, okay. So, noong Mayo 2016, galit na galit po si Pangulong Duterte dahil sa ginawa ni Trillanes at ni Abnoy. Sabi niya, paano nawala ito sa atin? Paano naagaw ito na kahit naman lang na kung nagputukan doon at nabugbog tayo doon, no, maraming namatay, pwede sabihin kailangan umatras tayo. Pero wala pong putukan. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, kasuhan ito ng treason, pantraidor, espionage sa ating bansa. No? Kaya lang itong si Conchita Carpio Morales na akala nyo po ay napakalinis na tao. No? Akala nyo ay siya po yung putling-putling po ang kanyang pagkatao. Na siya po ang tagapagtanggol ng ating batas at hindi po pinapayagan na yung mga tiwali sa gobyerno ay nanatili po sa kanilang mga pwesto. Ay naku, in less than 1 year, sabi ni Trillanes, walang nagawang kasalanan si Aquino. Walang nagawang kasalanan na treason si Trillanes. Sabi ni Carpio Morales, itong treason kasi nagagawa lang ito na krimen sa panahon ng gera. Wala namang gera Ha? Sabi niya, walang treason. Pero alam niyo po, itong ombudsman ay meron po itong tinatawag na kapangyarihan na kung hindi po daw dito, if the complaint, no, ay hindi po nasusuportahan ng ebidensya o kulang sa ebidensya, meron po itong kapangyarihan. It has the power to conduct fact-finding investigation and do case build-up. No? Yan po makikita sa Section 15, Powers, Functions, and Duties. No? Investigate and prosecute on its own. Kahit na yung tinatawag na motu proprio, sa sarili niya lang na kagustuhan. Or on complaint, no, of any person, an act or omission, no, act or omission. Omission po yung na kaligtaan, yung hindi po ginawa yung dapat, no, of any public officer or employee, office or agency when such act or omission appears to be illegal, unjust, improper, or insufficient. Napakahirap bang maunawaan yan, Carpio Morales? Maliwanag na yung atin na matagalan natin naangkin yan at tinatawag na bahagi ng Pilipinas, itong Panatag Shoal, ay nawala. Nawala po. Hindi na po Pilipinas ang bandila doon. China na po. Ano pong tawag mo doon? Kahit na sinasabi mo na wartime, no? Hindi ba pag sinasakop ng banyagang mga puwersa, ang kahit na isang metro kwadrado lang
ng bansang Pilipinas, Philippine soil, that is an aggression, tantamount to war. Ano pong tawag mo doon na inagaw sa atin? Na pilitan, no? Inagaw sa atin na pilitan. Hindi naman talaga pilitan because nung nagkaharapan doon umatras dahil sa utos ng Aquino administration. Pero kahit paman ay isa po yung act of war. Hindi naman po kailangan na may tinatawag na tinatawag na putukan, no? Para magka-gera. Inagaw lang yung ang pagmamay-ari mo ng banyagang pwersa, naku, act of war na po yan. Kaya po, dapat ang ginawa po, kung totoo, itong si Conchita Carpio Morales at napakarami po nang maari kong maituturo na ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para po pagtakpan, to cover up, to protect ang mga katiwalian ng mga dilawan ng Aquino administration. At isa na doon, si Franklin Drilon. Babalikan po natin yan. So, ibig sabihin, kung totoo nga sa kanyang pinanumpaan itong si Carpio Morales, dapat, kung ano, hanapan natin ito ng paraan upang makasuhan ito si Abnoy at si Trillanes. Kaya lang, alam naman po natin na yung loyalty ni Carpio Morales ay hindi po sa bansang Pilipinas, hindi po sa ating constitution, hindi po sa ating watawat ng Pilipinas, hindi po sa bansang Pilipino, sa sambayanang Pilipino, ang kanyang loyalty, ang kanyang katapatan sa kay Pinoy. At yun po ang kanyang misyon na pagtatakpan at tulungan si Pinoy at mga kasama nito na makaiwas po sa kung anumang kapahamakan legal. Okay. So dahil dito, nangyari po yung tinatawag na mockery of the rule of law. Yung pinaglalaruan na nila yung ating mga batas,